kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos. Sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa hapag ng Panginoon, patuloy nating idulog ang ating mga panalangin, lalo ng mga panalangin na ipinabot sa ating himpinan at ating programa, lalo na ngayon sa araw na ito. Pinagdarasal natin at pinagdiriwang ang kapistahan ni San Blas, Obispo at Martir. Sa pamamagitan ng kanyang intercession ay gumaling ang ating mga karamdaman. Lalo na po yung may mga problema sa ating throat at mapagaling niya sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Kaya naman upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ligin mo kaming dumadalangin kay San Blas na iyong martir, upang sa kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa
at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na hindi mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa aki ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin ang iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kikawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para sa silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po mga kapanalig at magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat nagkatipon ho tayo ngayon online sa atin hong banal na misa. At gaya ho ng aming pinangako, patuloy ho natin pagdarasal sa misang ito ang inyong mga panalangin. Napakaganda po ng mga pagbasa ngayong araw na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Blas, obispo at martir. At sa mga punto ng mga pagbasa, lalo na po Ebanghelyo, makikita natin kung gaano ka-hectic ang isang araw ng pagtatrabaho sa ubasan ng ating Panginoon. No? Ang mga alagad at ang ating Panginoong Hesukristo, kung gaano ka-hectic yung kanilang typical na ordinary day. No? So nagkaroon tayo ng picture sa Ebanghelyong ito na kung ano ang kanilang
ginagawa at pinagkakaabalahan. Isa sa mga magandang punto na pwede nating pagnilayan ay yung ginawa ng Panginoon na siya'y naging sensitibo sa mga pangangailangan ng kanyang mga alagad. Dito makikita natin na hindi siya abusive employer, or makikita natin sa puntong ito na bilang leader, hindi siya yung tipo na tinatawag nating micromanagement. No? Ibig pong sabihin na sinusundan kada detalye, pinakikialaman, bawat trabaho ng mga nasasakupan. Sapagkat nakita niya na pagod ang mga alagad pagkatapos na gawin ang kanilang trabaho at mga responsibilidad na inatang sa kanila, nakita ng Panginoon na sila ay napagod. Kaya sila'y inimbitahan ng Panginoon na magpahinga sa isang ilang na pook, doon ay magdasal, kumuha ng lakas at magpahinga. Sa puntong ito, makikita po natin na kahit ang Panginoon at ang mga alagad, no, sa dami ng kanilang ginagawa, ay kailangan talagang huminto. Kailangan magpahinga. No? Iba ho yung walang ginagawa, laging pahinga. No? Ito po ay bunga ng kanilang matinding pagtatrabaho, ay kailangan magpahinga. Sa atinong buhay, lalo na ho sa mga sobrang committed at dedicated, may mga pagkakataon na pwede tayong lamunin ng ating mga ginagawa. Lalo na kung tayo ay sobrang passionate at sobrang dedicated. Kasi kailangan din ng ating katawan at kaluluwa na tayo ay magpahinga. Ano po, maging simbahan, corporate o saan man, I think that's very basic. So that we can re-energize, gain again our strength, and continue what we do. Kasi baka tayo ma-burn out. No? Yung burnout na sinasabi, yung bang baka darating ang panahon kahit gusto natin, di na kaya ng ating katawan. Yung tinatawag na the spirit is willing, no? But the flesh is weak. So, ang punto lang po ng isa ay kahit ang Panginoon, He value rest and prayer. Despite sa napakaraming ginagawa. Pangalawa po ay talagang ang mga tao sumusunod sa kanila. No? In fact, sabi sa Ebanghelyo, nauna pa sa kanila nung sila ay pumunta doon sa lugar na kung saan sila magpapahinga. No? So, ibig sabihin na ang mga tao na sumusunod sa ating Panginoon ay nakadama at nangangailangan ng paggabay. No? Kaya, nang nakita ng Panginoon na awa siya at nahabag, na sila ay para mga tupa na walang pastol. Ibig pong sabihin, ito mga kapanalig, na ang Panginoon ay napakasensitibo. Kaya hindi siya tumitigil, tumawag, mag-imbita sa mga maaaring sumama sa kanyang misyon at makibahagi sa kanyang misyon. At yun ay itayo ang kaharian ng Diyos, malaman ang paghahari ng Diyos, makilala ang Diyos. Pero kailangan ng Panginoon na makakatulong. Kailangan ng Panginoon ng mga kanyang gagawing kasangkapan at instrumento para maisakatuparan din po at may pagpatuloy ang kanyang misyon. Kapag tayo sensitibo, nakikita natin ang pangangailangan. Kapag tayo sensitibo, alam natin kung paano tumugon sa nangangailangan. Kaya ang pagpapahinga ay isang pangangailangan na dapat nating ginagawa sa ating buhay. Ang pagpapahinga hindi po pag-travel lang or pag-spend ng day. It also spend time with the Lord and to pray and reflect so that we know where we are and what we will do to the next step or direction ng ating buhay. Pangalawa, habang tayo nabubuhay, ang Panginoon, iniimbitahan tayo makisalo sa kanyang misyon. Dahil sa totoo lang, kahit napakamoderno ng ating buhay, mga kapanalig, marami pa rin pong uhaw, naghahanap
tumatakbo makilala ang Diyos. At baka ikaw ay kanyang inimbitahan bilang kanyang gawing kasangkapan upang makilala ng ating kapwa ang Diyos na mahabagin, mapagpatawad at mapagmahal. Kaya ngayong araw na ito ay muli tayong pinaalahanan ng Panginoon na tumugon sa kanyang paanyaya. No? Ibigay ang ating sarili at tayo ay patuloy na makibahagi sa misyon na kanyang inumpisahan upang magpatuloy ang paghahari ng Diyos kahit dito sa lupang ibabaw. Mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang pananalangin. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sama natin ngayon sa ating mga panalangin, ating mga pansariling kahilingan, at lahat po ng intensyon na inalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama, maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming balay, itong tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay. At lumay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa, ngayong ang iyong martir na di San Blas ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito. Katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa ating Ama, sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakahanin sa bawat araw, at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad. Tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang kapayapaan. Mga
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus. Tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga Ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, vecelipan dis ostium, bella premun hostilia, narobur fer auxilium, unitrino ve Domino, sit sempiterna gloria.
Mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag na Ama kay Jesucristo, ang pinagbuklod sa isang katawan, tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mo na rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na naman tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Ergo sacramentum veneremur certui et antiquum documentum pro voce datritui preset fides
supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo, prestitisti eis. Omne delectamentum isse habente. Oremus, Deus qui novit sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviuque sumus, ita nos corpore et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis in iuderis insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos, kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.